Ayun no, kamusta kayong lahat? Ito ngayon po, it's June 20, 2024. Samahan nyo kami sa panibagong biyahe. So ito po sa Philippines, papunta tayo ng Ilocos. So it's 3:45 p.m. So ang panahon makulimlim, maulap, mukhang uulan. Kasalukuyan tayong nandito sa North Expressway. So ito po, biyahe tayo for like around 4 to 5 hours, depende sa andar natin. So ngayon, tumatakbo tayo ng 90 kilometers per hour. Overspeeding na pala tayo, 80 lang pala dito. Kaya apak tayo ng preno, bawas ng speed, gawin nating 80. Actually, sa pagkakaalam ko, kung 80 yung speed limit, pwede kang tumakbo ng hanggang 90. Kasi yung 90 na takbo, pag niread ng camera yon, ng overspeeding camera, 80 lang yun. Yan sa pagkakaalam ko, ewan ko lang dito sa Pilipinas. But anyway, 80 lang din tayo. Para sure, para walang problema. Right now, nandito na tayo sa SC Tex. So ito, daan tayo ng toll gate. Yun nga po, nakalampas na tayo. So dun sa toll gate, pwede kayo magbayad ng cash kung walang charge yung sticker ninyo. Kung meron naman, diretso lang kayo. Napakaganda ng daan talaga dito sa North. Napaka maaliwalas. Yung simoy ng hangin, very fresh. Yan ang wala sa Manila. Manila, amoy usok, amoy pollution. Tamang-tama ang biyahe natin ngayon. Walang ulan, walang ambon, dry ang daan, kaya safe tayo. So right now, nandito tayo ngayon sa La Union. Ito, makikita niyo yung mga establishment, mga fast food chain, Jollibee. Ang paboritong pagkain ng mga Pilipino, syempre, Jollibee. Ito, mayroong mga maliliit na bangko. Ito, may church. Anong simbahan? Basilica of Our Lady of Charity. May mga nakahintong van, kung nagsasakay yun, may pasahero bumaba sandali dyan sa church. So bumagal yung andar natin sandali, no, dahil na dumaan tayo dito sa stoplight. So ando si jeep at yung pedestrian lane. So ito po, nag-go na. Kaya diretso na naman ang biyahe natin. Malaki itong church na to, mula dun sa kanina hanggang dito, ganun siya kahaba. So yan, may Greenwich, mga kainan, pizza. Ito, may mga business establishment dyan, may gasolinahan. Ayun, nandun din ang Rural Bank of Agoo. So may mga tricyclean dyan, may mga bus stop din. Itong pagpunta namin ng Ilocos ngayon, biglaan lang din. Bigla lang kami nagkaayaan. Out of nowhere. Kaya nung naisip namin, go agad. Impake, dala ng damit, ready ng sasakyan, paggasolina, then hit the road. Ito po yung daan dito, two-way. Salubungan siya. Nakikita nyo kanina yung mga bus, mga truck, nandiyan lahat. So palubog
na po ang araw, dumidilim na. Ang ganda ng sunset. Nakakatuwang panoorin. Nakakatuwang tingnan. Kaso lang medyo nakakasilaw. So dito sa dinadaanan natin ngayon, no, parang crowded siya. Maraming mga tricycle. Maraming mga tao. Parang bayan siguro yun. Dahil parang may mga pamilihan eh. Yung mga tao, mga nagtatawiran, ganun. So ito, go na ulit tayo. Ito yung paligid natin parang mga bukirin. Puno ng mga puno. Ang paligid, green na green tingnan. Ang ganda. Fresh ang hangin. Sa dinadaanan natin na kailangan alerto ka talaga sa pagdadrive mo. Kasi may mga nakahintong truck sa gilid. Yung mga nakahintong sasakyan. Kaya yung speed dito kailangan maintain. Alert ka, baka biglang may tumawid. Tsaka hindi ka basta-basta makakapag-overtake, lalo kung meron sasakyan sa harapan mo, lalo kung mabagal tulad ng truck. Kasi may mga kasalubong. So, habang on the way kami, si Mrs. Nagbubuk na ng hotel. And luckily, may nakita siyang hotel na may na available. So, nakapag-book na kami ng 3 days sa Ilocos. So, ang check-in doon supposed to be like 1 to 3 p.m. So, ngayon, alas 6 na. So, mga 2 hours pa, less than 2 hours pa tayong babiyahe bago tayo makarating doon sa hotel. So, samahan niyo po kami dito sa biyahe namin sa Vigan, Ilocos Sur. So, yun po, pumasok na tayo ng Santa Cruz. So, as usual, ang itinerary natin, based lang dun sa pagsa-search namin sa Google. Mga tourist spot, tingnan natin, unahin natin kung ano yung malapit sa hotel, kung unahin natin yung malayo sa hotel, depende kung ilan ang mapupuntahan natin. Kaya samahan nyo kami. Itong lugar na to, ngayon pa lang namin mapupuntahan. So, excited kami. Maganda yung mga ganitong biyahe, yung kayo lang, kaysa magbayad kayo ng tour. Kasi kung wala kayong kasama, family nyo lang, so chill lang, hindi nyo kailangan magmadali. Mapupuntahan nyo kung ano yung gusto nyo yung puntahan. Yung sa hotel nga lang, kailangan mamili ka ng hotel na hindi naman pricey. Na siyempre, yung comfortable ka rin, di ba? Dito sa Pilipinas, ngayon pa lang kami nagsisimula mamasyal. Puntahan ng mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. So dito sa North, napakaraming magandang pasyalan. So, nandito na po tayo sa nabook nating hotel, ang La Vie Hotel in Vigan. So, ito po ang loob ng room. May isang bed, may toilet, may lavatory, may TV, at ito po yung connecting room. So, bali, 2 room po yan ang naibook namin. Para sa mga bata at sa aming mag-asawa. Ayan po. Ang ganda. Malinis. Walang amoy. Maayos ang paligid. Kompleto. May kettle. Meron pa nga siyang terrace. Yan, yung may kortina na yan. Sa likod niyan, bukas na tayo lumabas dahil madilim. Sinilip ko, may mga puno-puno eh. So ayan, may TV. Ito po yung sa labas ng room. So ayan, may couch.
very comfortable at yung mga tao very respectful. Napaka-warm ng pag-welcome sa amin. So thank you po sa pagsama ninyo until my next vlog. Bukas, tingnan natin saan tayo makakapag